alarming, nakakatakot. So, ibig sabihin, Pero, Papa Ambet, totoo ang alien? so may dumungaw daw. Akala daw ng iba, akala nila sili lang. Mga Marites! Ano latest? Birthday ko! Happy birthday! Happy birthday! Diba? Pero bago ang chikahan, good morning, good afternoon, good evening, good morning night. Again, your Team Legit, Team Urig, Team Trending. This your Dean Junardo. At ako naman po ang inyong unbettable Professor Ambet Nabus. Ang inyong PhD, Rose Garcia. Ako naman ang best show of Marites, Jai Ho! And welcome to Marites University! Parang busog pa siya. Ayun, again. Oo, Alam mo, hirap din talaga Oo, pag diba? busog. Happy Yeah. birthday, Dean! Salamat. to Yeah, you. first time ko dito sa Marites mag-birthday. Oh. Hopefully, mas marami Happy pa. birthday, Junardo! Grabe. Enjoy tayo, Marites. Hello, madlang people. Jun, mabuhay. Ayan. Hindi, meron silang phone-in question. Ayan. Sa'yo. Ah. Ilang taon na po si Dean? Ako? Hindi Addicting. siya. Ako? Ako no, 68 na po. Yes! So, Parang mas gusto ko yung 69. Oh, thank you, Lord. Bawal tayo sa mga Chinese. Oo nga. Diba? Eh. Thank you, Lord. Nandito pa rin kami. Yes. Malakas pa rin. Yes. At tuloy po ninyong tangkalikin ng Marites University. Ang birthday gift nyo kay Dean, mag-subscribe. Mag-subscribe. Pamalitan ninyo sa inyong mga kamarites. Uy, pwede naman din yung mga takpatak-patak, iba-ibang denomination. Yes! May pounds, may dollars, may yen, may ganun, di ba? That's okay. Okay! Marites, ito na po isang linggong chismis brought to you by isang linggong chika brought to you by Great Lens Shampoo in Hair Color for Men. Napakadali po itong gamitin. Natural and organic ang ingredients dahil ito ay PPD-free and ammonia-free. May natural black-brown, black at dark brown na mga kulay sa halagang 70 pesos. 70 pesos lamang po. Kaya mga kamarites, i-check them out sa inyo mga Shopee and Lazada, and available din po siya sa mga selected stores nationwide. O 70 pesos, alam mo na. Okay. Ayan, mga Marites. Simulan na po natin ang chikahan ng Asilingong Chismis. KD-Lex. Ano ba yung latest sa KD-Lex? Unbettable. Dumayo nga sila nung nakaraang weekend. Actually, may mga kasama silang iba. Okay. Charlotte Elise. Ayun, di ba? Si Marcos. Marcos, Charlie Elise. Ayun. Pero itong dalawang ito ang talagang pinagkagulan according sa aking mga kapwa Uragon dyan Saan sa yan? Naga City. Okay. Dahil nag-celebrate ngayong mahal na ina ng Peña Francia. Okay. So di ba may mga fluvial procession and everything. Pero sila sa isang malaking venue doon sa Naga, nagpasaya sila dahil nagpo-promote nga sila nitong kanilang pera-perasong paraiso at pinagkagulahan daw ng... Ang maganda doon sa chika, hindi kagaya ng mga ibang nagpupunta daw doon na nang iisnab, ayaw magpa-picture, nagtutulak, gano'n. Pero napaka-accommodating ng dalawa. Kaya nagpapasalamat po ang mga taga-Naga, pati na rin po yung mga ibang dumayo doon dahil daw po pinasaya ng KD-Lex at mga kasama, Alexa, KD Estrada at saka yung mga kasamang binanggit ni Beshi, ang Bicolandia po. Ayun. Okay. Diba? Happy Peña Francia. Nakakatuwa yan kasi yung mga kasamahan kong DJ before sa MOR, nakakabalik na rin sa mga ganong hosting. Si DJ Bea ang nag-host. Oh, si Bea. Bea, yes. Kasama na rin natin sa DZMM dati. Oh, diba? Good. Parang unti-unti na talaga. Ikaw rin nag-Jensen ka. Yes. Ichichika mo Mamaya. yan. Okay. Ito na po ang latest kay Kim Chu, mga Marites, our PhD. Ayan, si Kim Chu. Dismayado raw fans. Hindi, dismayado ang mga fans kasi, well, hindi naman siguro lahat. Meron lang mga iba talaga na openly sinasabi nila na parang medyo disappointed sila dahil yung linlang ay hindi papalabas sa Free TV. But instead, ipapalabas sa Prime Video. Tama ba? Yes. Yun. So, magtanong naman ako sa mga taga-ABS-CBN kung ipapalabas pa ba? Hindi, ipapalabas pa ba sa Free TV?
like A to Z, yung mga ganon. TV5. Oo. Parang sa ngayon, Hindi talagang muna. sa Prime. Kasi bayad yun eh, di ba? Yes. Kumbaga may Exclusive. kontrata sila na exclusivity sa Prime. Tapos, parang ang may mga konting rant din yung iba na parang, okay nga, napapanood siya sa It's Showtime, napapanood siya sa ASAP, pero iba pa rin daw kasi yung teleserye at saka ang feeling ng mga ibang fans, pagbabalik ni Kim Chu. At saka kakaibang Kim, kung pag yung trailer yung nabagbabasa. Ang ganda, ang ganda trailer pa lang. Pero yun nga, siguro iba na talaga din ngayon ng landscape. May nagsabi nga sa akin, kung ipapalabas ba sa Free TV, papanoorin ba naman talaga ng real time? Minsan din naman totoo din naman. Diba? So mas mabuti nga na doon nila antabayanan. Sigurado pa yung balikita nung ano. Pero ang ganda talaga nung trailer. Napanood ko din. Kaloka, no? Parang ang landi ni Kim doon. Pati yung paghalik niya parang kakaiba. Nanlalalaki siya. Correct. Niloloko niya si Paolo Avellino. Totoo. Parang ganun yung dating sa akin ng parang trailer. Parang siya yung Nanlilin cheater. lang. Yes. Parang ibang Kim Chu to. Correct. Totoo. Kasama si JM De Guzman, nakita ko rin. Jake Ahersey to. Jake Ahersey to. Si Paolo Avellino. And speaking of Paolo pala, nakausap ko si Ate Darla sa Jensen. Sabi ni Ate Darla, iba daw talaga ang kahit na may mga sumikat ng mga bago, iba daw talaga ang tilian ng mga tao na mga Pilipino abroad sa Milan nung si Piolo at si Paolo Avellino na yung lumalabas. Iba pa rin daw talaga, sabi nila. Kaya, ang galing ni Paolo dyan, parang kaabangan mo yung dugu-duguan sila kung talagang ano nangyari. Sila mag-asawa ni Kim doon, nakita ko. Angie Salvacion at si Kais, andyan din. Diba? Eto, nag-tweet si Kim kasi nga, syempre nakakarating na sa kanya ang mga komento, reaksyon. Sabi niya, it's not sayang po. Being seen on this kind of platform, Prime Video PH, in 240 countries and territories worldwide, is a big privilege for me. 240 countries? Oo, nagulat din ako Dito ko lang nalaman na. Buong mundo na yun Kasi po, ang Prime po ay under Amazon. Amazon Prime, yes. So meron may translation to, subtitle. May subtitle. For sure. Alam mo, malaking bentahe nga naman, lalo na sa kagaya ni Kim, sa mga artista, no? So yun, so wag na daw kayong malungkot at manghinayang. Yan. Panoorin nyo na lang po. Pero may recent din. Saka supportahan nila. Regarding Kim Chu, na parang may mga nagtatanong sa kanya na, Kim, anong nangyari? Hindi ka namin nakita sa kasal ni Maha. Ay, sige, segue mo yan. Nabasa ko yan. Oo, may ganon. Tapos parang sumagot naman si Kim Chu dyan. Sabi niya, friends naman daw sila ni Maha Salvador. Ulit. Oo, friends naman daw sila. Pero hindi daw sila madalas nagkikita at nagkakausap. Thankful daw siya kay Maha na noong time na nagkasakit yung ate niya, nagpadala naman ng mensahe itong si Maha Salvador. Pero hindi naman daw siya inimbitahan. Bakit naman daw siya go doon? Tapos parang ang pinaka naging statement niya, sabi niya, hindi naman na kami sobrang close ni Maha. Pero hindi na rin naman kayo masyado nag-uusap. Siyempre, gusto ko na yung sa kasal ng tao, nandyan yung witness, yung mga taong mga love mo, talaga malalapit sa kanya. Hindi ako naimbitahan pero okay lang. Sobrang happy ko sa kanya. Minessage ko din naman siya at nag-message din siya sa akin about dun sa ate ko before. Basta happy ako na nahanap niya na ang forever niya at yun ay si Rambo. Kaya congratulations, Mr. and Mrs. Nunez. Pero may tanong ako, di ba kasama mo sa Jensen si Maha? Oo. Ba't hindi mo na Hindi ko na tinanong sa kanya about sa mga bisita. Nilagay ko talaga sa on spot. Yes, totoo, Papa. Hindi ko na tinanong sa niyo sa mga bisita. Parang, alam mo, yung event na yan, yung sa Jensen, di ba originally, hindi ko naman nasasama sa vlogging ko si Madge. Oo. Kasi wala naman talaga dun sa yung una. kapatid lang niya. Oo, ang chika pala, miss na daw talaga ni Maha Salvador ang magbalik sa mga mall show na ganon. So siya mismo ang tumawag at tumawag sa aming Mami Ray Ray sa Beauty Derm na, Mami, mismong on the day ako dadating, diretsong mall show, tapos kinabukasan, sabay-sabay na tayong uuwi. Parang naghanap lang siya ng schedule para magawa yun. And thank you sa management ng SM Jensen kasi after ng pandemic, ngayon lang pala ulit sila tumanggap ng mga artista na makapag mall show. Maraming salamat po. Daming tao. Anong mall yan? SM General Okay. Santos, yes. Naalala ko lang si Mami Rose. Mami Junisha. Hindi, iba.
iba Yung pa. Mami Rose na... yung Mami Rose. Hindi, Mami Janisha, di ba Jensen? Oh, yes. Hindi, sa totoo lang. Kaya Yung ko siya... may-ari ng mga mall sa... Flaminiano. Hindi. Hindi sino? ba? Iba naman. Mall ba pag-aari ni Meron Mami sila sa Rose? Pampanga. Hindi ko alam. Ah. Hindi, kaya nabanggit ko si Janisha, Mami Janisha, kasi minessage din ni Ate Darla, si Jinky. Hi, Darla! Oo, minessage ni Darla si Jinky, tapos wala pala nasa out of the country pala si Ate Jinky noong time na yun. Kaya hindi kami nakabisita sa bahay. Kasi baka may pa-Hermes. Ay! Diba? Baka may pa-Hermes. Eh, nasabi daw ni Madam Jinky, naku, narating sila dito. Oo, baka talagang Itago ang mga Hermes. Itago ang mga Hermes! Fly na nga ako pabalik sa Manila. Uy, may mga Hermes kami, no? Sino ito? Okay. Si Mami Ray, dahil ng Mami Ray Hermes pa, eh. Oo. lahat ng Hermes. Okay, ibalita namin yun naman yung tungkol kay Alden Richards and Julia sa NCAA, Pro. Yes! Last Sunday nga po, nag-opening 99 NCAA. National Collegiate Panalo na Athletic ICU. Association ay nagkaroon ng bonggang-bonggang opening kung saan naging special guest ito. Nagsilbing para sila mga co-anchors doon. Oo At nga. sumayaw pa si Alden ng gento na talagang tinitilian ang pagkaldag-kaldag niya doon. O diba? Ibang klase. Habang itong si Julia naman, the bebe, Nag-promote. ay talaga namang naging parang sportscaster siya na kinatuwaan din ng mga fans. Siyempre nandoon sila para sa promotion na nalalapit nilang pelikulang 5 Breakups and a Romance ngayong October 18 na yan magaganap. And also, speaking of NCAA, inintroduce na rin po ng GMA7 Sports yung pagkakaroon ng AI. Yung Artificial intelligence intelligence. na mga Kumani anchors ng hindi magandang feedback. Yes, kasi nga parang ano to, simula na ba ito na mawawala na ng mga trabaho ang mga totoong human na mga anchors. Maraming hindi natuwa. Sobrang Yes. dami. Halos lahat yan. Actually, Oo. binasa ko sa iba't ibang mga sites. Iisang Wala akong nakita. reaksyon. Yes, wala akong nakita na Siyempre, na-happy. diba? Kaya siguro hindi nila masyadong play up, kasi yun na nga, doon pumapasok yung pag-a-anchoring ng dalawang nakalamutan si Maya at saka si Marco. Marco, di ba? Pero parang, kung ako lang parang wag na. Kasi di ba ilan lang naman na yung mga anchor, ibigay na natin. Hindi, at saka yung mga nag-aaral ng com. At saka yun. Diba, Wala na, mawawala na. May mga bata na up and rising na pwede nating maging I-develop, asset yes. pagdating sa ganyang mga bagay. Wag Kasi na. mawawala ng saysayang pagpapakadalubhasa kung tayo ay Papalitan ng AI, magiging fanatic ng artificial Totoo. intelligence na mga journalists, broadcasters, Oo ganyan, naman, sportscaster. Hindi dahil natatakot tayo na mawalan ng Of trabaho. course not. Kasi hindi lang yan yung mga nasa on kami. Ultimo, yung mga taong nasa likod ng Likod ng camera. mababawasan din ng kailang Yes. workload. And at the same time, sa dulo, yung mga AI na yan, yes, sabihin natin artificial intelligence, kaya nga artificial, di ba? No experience at all. Wala kang mararamdaman ng feelings Emosyon, coming from them kapag yes. pinapanood mo sila. 'Di ba? And yun, talagang hindi maganda. Nakakatakot. Tama. Dito kaya, may imagine mo kaya may... Gawin natin. Tingnan mo. Kunwari, mag-artificial. Ganito yan. Stop natin. Mga kamarites, I want the heart, the flower. Yung mga Pero ganun, alam diba? nyo, ano din alarming din na parang... It is alarming. Siyempre. In the future talaga, Parang doon papunta talaga. ang But the thing is, dapat binabalanse kaya tama yung mga nagiging reaksyon ng mga netizen ngayon, tama yung mga binabahagi natin reaksyon kasi nga alarming, nakakatakot. So, ibig sabihin, Pero- Papa Ambit, totoo ang alien? Sasagot sana. Malalaman natin Hintayin na lang yan. natin. Kasi never know. Kasi parang ito na yun, parang sila na yun, di ba? In the invasion na Oh ito. my gosh, kinikilabutan ako. Kailan may papasok yung AI nila? Para? Nag-start Nagsimula na. na. Simula Pero na. binigyan muna sila ng maliit lang na munang participation. Oo. Nandoon pa rin yung mga live na Parang mga testing pa lang. testing. Pero because of the negative reaction nga, parang i-delay siguro nila. Okay, kasi kahit anong gawin natin, no, walang makakatalo sa galing ng mga talagang Yes. tunay na taong nag-iisip. At saka yung live. nagbibigay ng experience, nagbibigay ng mga sinasabi nila based on their real and own Yes. experiences. At saka yung emosyon na Totoo nandoon. pa. No, Tsaka, yun na. ano ba, lumalaw-law. Okay, sige. So congratulations, abangan natin congratulations, October Alden 18, and 5 breakups Julia. and a romance. Alden Richards and Julia Montes. Sorry, pahabol lang. Pinapurihan si Julia Montes ng mga tao na nakapanood nung pinopromote niya na parang ganyan mag-promote. Kailangan yung kwento mismo, meron kang aabangan at Yun. naibibigay mo yung background kung bakit ito nagiging kaabang-abang. Oh. Yun na. Mag-promote ka na Marites. Para ka. Mamaya na pagkatapos na tayo. Ayan, si Dingdong Dantes. Naloka Ano ako. nangyari rito? Yan.
Ayan na nga, magbabalik na ang Family Feud! Magbabalik schedule ang Marites University talaga sinabi ko ha. Sa October 2 ang pagbabalik ng panibagong season ng Family Feud. Yes. At may pagbabago. Ang isa sa pagbabago at ako para sa akin. Huwag mo sabihin yung pagbabago, hindi tayo may iimbita. Baka magulat na lang kayo. Okay. Hindi. May pagbabago. Ang isa sa pagbabago, may mga batang contestants na ngayon. So, alam mo ang saya no? Gaano ka bata? Hindi naman nila sinabi, pero mga baget. Okay. Kaya sabi ko, siguro nasa school naman ang mga bata yan. Yung nag-school na. Siguro naman. Diba? Parang ang hirap naman ng mga 2 or 3 years old. Mga 4 or 5 years old, no? Tama. Tapos, ang mga respondents din doon, di ba? Nagtanong kami sa 100 bata. Ganyan. Oo. Okay. Bata rin. Wow. Parang sa Showtime yan, ha? Isip bata. Ito naman, alam naman natin ang konsepto ng Family Feud. Correct. Wala naman tong mga pa-interviewhan na talagang... Yun din kasi may mga bata sa school pinupuntahan. Parang survey, Oo, survey. Hindi naman nila pinapakita yung sinasurvey nila eh. Basta meron, minsan yata nasa isang ginagather talaga yon yung Okay, 100 na yon. Anyway, sabi ko, so si Zia ba ay may expect namin na maglaro? Oo. Sabi naman ni Ding Dong, parang game naman siya. Pero sabi nga niya, baka pag si Zia na, mas kabado siya. bilang host, 'di ba? Syempre anak niya. Tapos gusto rin ni Ding Dong na maglaro. So, sino ang hahalili sa kanya? Si Marian. Exactly, si Marian ang hahalili. Pero si Marian daw parang ayaw na maglaro. Pero si Marian naglaro na din. Naglaro na diba? nun. Kasi 2 linggo daw yun iniisip ni Marian. Bakit hindi niya nasagot? Dahil totoo naman talaga na parang, bakit hindi ko naisip yun? Bakit hindi ko talaga na, di ba? Yan, tapos, inamin din ni Ding Dong na last week nagkasakit siya. Kasi nga, di ba, sunod-sunod yung mga work niya. Actually, sabay-sabay halos. At akala daw niya, itong year na to, hindi talaga siya magkakasakit. Kahit na sobrang dami niyang work. Dahil alam natin, natapos na ang Royal Blood. Pero, start na siya ng Family Feud, Amazing Earth. At nagsushoot na sila ng Rewind. And The Voice Generation. Oo. And nag-start na ng shooting para sa Rewind. Alright. Yan. Oo. So, ang dami talaga. May Firefly pa siya. Nandun din siya. Oh. So, yun. So, looking forward na rin din siya sa Christmas break na feeling ko to mag-out of the country itong mga to. Oo, they deserve it naman. So, sa mga nag-aabang ng Family Feud, simula na po ngayong Lunes. October 2. 2. Okay, hina-hina lang dong. Yes. Okay, ano naman itong latest kay Jake Cuenca? Professor? Hindi pa napatanggal. Ha? Hindi pa pala. Anyway, kailan ba lalabas to? Bukas. Ay, ngayon, Tuesday. Kasi pina-embargo ko na ito sa'yo kanina. But anyway, sige, mauna na ang Marites University. Kasi di ba last week minalita natin? Mo yun, di ba? Oo, na magti-train sa Japan, ganyan-ganyan. Basta may ganon ka. Tama na. Pero yung nabalita na yun. Nabalita na. Hindi, na lang. Yung dapat sana na motorcade nung Sunday na na-postpone. Ikaw mag-host nung dapat, yes, diba? Dahil po sa hindi magandang ulan. At baha nung Sabado. Correct. So ayan, yung Team Ironheart, hindi po natuloy doon sa star-studded na motorcade. Yeah. So, nagpa-practice So, sino ang kasama? Hindi, kasama niya. Sige, sabihin ko na nga. Sabihin mo na. Kasi dapat sa Japan yung kaya lang inaayos pa yung produksyon na hindi pwedeng sabihin kung doon ba talaga magpi-finale sila ni Richard Gutierrez or what. Diba? Kasi inaayos pa yung visa, papeles. Baka nga naman pag hindi natuloy sa Japan at makita ng mga tao, mapapahiya naman yung production. Sabihin nyo na lang po, may last 3 weeks na lang po para sa finale. Pero yung tungkol sa Star Magic Ball na October 30, sabi niya, attend September 30. September 30. Ba? Ang pinakarason na attend siya doon dahil kay Chief Filomeno. E-escortan niya. Taray. Yun lang yun. So, in-escortan na din yan nung summer... Yeah, festival. Hindi sila in-escortan. Ano ba? Hindi sila sabay dumating kasi galing sila nun ni Sus sa sa taping. Parang nagkita lang, same table lang lahat kami. Ganun. Okay. Siya, supportado rin niya si Chi Sa lahat. kanyang career. Correct. Plus, meron pang na-extend yung Jack and Jill sa TV5. Season 3 na po. Yes. Yes. Tapos,
meron pang paparating. Na yun voice nga. over ko na hanggang episode 28. Opo. Wow! Talaga? Yes. Oh, yun. Wow. Sige, Okay, congrats! ito naman ano. Paano tong ano? Iniba na lang. Wala na yan. Iniba. Pinatanggal ko na yan. Pero, May aabangan. Yan ang aabangan. Oo. Okay, ito abangan naman natin itong latest kay Joshua Garcia. PhD, ano ba itong? Ay, maganda yan. Nakita ko yan. Ay! Maganda siya, no? Ganda si Emilia. Alam mo, parang may Kala ko si Ellen. French ba ito o German? Hindi ko sure, pero parang may Ellen Adarna na look, no? Na, Parang, Ako parang may Andy Eigenman, di ba? Jeneline Mercado Merong, na. may Jeneline din. Di May ba, Andy. French. Oo, si French, alam ni Diego. Oo. Ganda siya. Ganda siya. Ayan, so sinagot na nga ni Joshua na yung tungkol sa kanila kasi 'di ba ang dami na naglalabasan, ang dami din naman kasing sighting na nandiyan magka-holding hands din naman. Pero sabi ni Joshua, hindi daw niya i-deny. Yes. Pero wala din naman siyang inamin. At ang sabi niya, kung ano man yung meron kami sa relasyon namin Private. sa aming dalawa. The usual, di ba? Very generic. Sinabi niya talaga na hindi na lang daw nila para i-share sa public. Kasi yung mga dati daw na na-share sa public, marami daw nakikisali. Ano ba yung na-share? Ano may na-share nila? Yung Isa lang naman ang alam ko, Yung si Loisa. Julia. Si Julia. Si Julia lang, sino pa? Loisa. Sino kasama niya sa PBB? Ang tagal Loisa. naman na Si nung kay Loisa. Loisa. After ni Loisa, si Julia. Meron pa. After ni Julia, di ba, na-link siya dun sa isang vlogger, influencer na si Bella Rosselli. Bella Ayun. Racelis. Pero hindi niya to inamin. Pero ang dami-dami ding mga spotted, sightings. Baka kasi nga yun nga na yung mga dati. Yun na nga. Parang maya ang tanong about how's your Baka kasi puso, love nasa life. karakter niya yun. Na? Na hindi niya talaga pinaamin, hindi niya pinapaalam. Hindi, feeling ko, pagka nasa showbiz kasi diba natututo na. Yung parang pagka umamin, may masasabi. Pag hindi umamin, may masasabi pa rin. Parang kung ako actor, let's focus sa akin. Sa pagiging actor ko, parang ganun siguro. Nako, alam mo, ang tingin ko kasi itong si Bella at saka si Emilienne, parehong non-show. Hindi ko tinitingnan to. Kasi si Loisa at saka si Julia, Artista. mga artista naman. So baka naman kung halimbawa lang, ay hindi to mag-end up na sila pa rin at magkaroon na ibang jowa si Joshua at artista, baka naman. Sabi nga ni Diego, no face, no case. Ha? Di ba? Diba? At least bago yun. No Bago face, yun na, no case. Hindi yun yung over the No pudding face, on no top. Diba, Tito I June? hate violence. Ay, gusto ko itong susunod na item. The hell I care. Diba, Tito June? Okay. Dahil like, hindi, tsaka No case, no face. Oo. May binanggit din si Joshua. Tinanong, Ano? in love ka daw ba? Sabi niya, sagot niya lang, every day. Every day. Correct. And speaking of Joshua, congrats dahil parang reunion project ito with Jane, yung fruitcake. At ito yung sinasabi ko noon na may pagkasamaan din sila ni Heaven Peralejo. Oh. Ito yon yung fruitcake na naganap na po Sarap yung ng kanilang fruitcake. media conference. Nandyan din si Ria Atayde, sila Empoy. Sino produce? Parang Cornerstone Films, tapos yung Star Cinema. Parang ano to nabanggit sa akin ni Tita Chris, so nasa Jensen kami ng handler ko, na parang dapat sana sa 30th anniversary rin to ng Star Cinema, parang it's a barkada movie. Sabi ko, medyo na-delay lang daw, kaya ngayon na-launch nitong nakaraan. Tapos sabi ko, Tita, para tong yung mga dating pelikula na Jologs, yung maraming artista. Tapos, connect yung kwento, parang ganun nga daw. So, merong Joshua, Jane Oinesa na nag-trending yung Joe Shane, Joshua Garcia, Heaven Peralejo, may Ria Atayde, Empoy, Marcos, at marami pang iba na mga kasama. Si Karina Bautista, Kyla Estrada. Yeah. Ang naisip ko dyan yung radio. May ganun din, Radio Romance na Jelly, Ami Perez, Julina Magdangal. Nagko-connect pero hindi sila magka-connect. Nakakilala. Wala akong maisip. Meron pa yung 24/7 Yung in mga Love. panahon yung... Yung merong merong Angelica, John Lloyd Bea. Ito wala daw maisip. Yung mga pinagbuklod ng pag-ibig, Nora Honor, Alona Alegre, mga ganyan. Mga kwento ni Lola Bash yan, di ba? Diba? Hindi sila Ba yan? nagko-connect-connect, pero istorya. Ang kwento naman ni Lola Basyang, may yun, parang episode. trilogy yun, episode. Trilogy, tama. Ito, connect. Sige, no case, no face. Birthday
birthday. Happy Okay, birthday. Ayan, no case, no face. Ay, eto na. Sunod na Okay, ito item. na. Robin Padilla, Oo. pinag-usapan ng dumungaw na private part. No case, no face Professor? ba yan? Parang Hindi, may face eh. may face eh. Naloka lang ako mga ano netizen yan? kasi nga ito nangyari po ito sa isang live selling activity ng kanyang butihing asawang si Mariel Rodriguez. Okay. Tama. Tama. Oo, tama. Ibang Mariel na sa Mariel Rodriguez Padilla, hindi Mariel Pamintuan. magaling naman talaga mag-live selling, magbenta-benta ng kung ano-ano si Mariel. siyempre Tapos sa- bilang out of the blue, itong si Robin yata may pinabati si Mariel. So lumapit, paglapit niya, pagtapat doon sa may microphone, parang di umano daw ha, May nag-hello. may nag-hello kasi parang hindi na i-zipper yung kanyang yung kanyang zipper. Pambaba. Oo. So may dumungaw daw. Akala daw ng iba, akala nila sili lang. Sili. Grabe yung sili. Yun yung comment. Tapos sabi pa nung iba parang, ay, kinayang matakpan ng malit na emoji. Yun talaga yung nabasa ko. So, ang ibig sabihin, maliit? Kasi Yun ang nabasa ko, kinayang takpan ng malit na emoji. Hindi, medyo malayo rin naman kasi Oo, siya eh. nakita Hindi mo naman- rin, di ba? Hindi naman siya yung Nakafocus. Oo. Nakafocus. Si Mariel. Napansin agad nila. Alam mo naman Grabe mga sila mga netizens netizen. ko, no? Lagi pinapansin. Naano ko lang, nung Nakita nakita mo? ko yung mga comment. Oo. Oo, na may ganun na. Pero naluloka ako sa social media. Ang bilis talaga nila. Since nauso mga ganyan. Kaya nga, di ba, kapag dapat live na live siya tayo, nandun naman, yun always talaga. be very careful kasi Oo. it's not the first. Diba? Yung kay Cesar Montano na may nag-hello na nakaubad na babae sa likod. Di ba? Tapos babae ay, yun. May Ay, ganon. Ay, wagas Oo. yun. So, Yung oo. kay- Ang ating PhD na Ano, babe? yung kay Vice Governor Mark Leviste, malala din yun. Oh, habang nag-workout siya. Oo, pero Meron din yung kay Jong Hilario na nasa Oo, pool. Oo. Nakita yung Oo. keme niya rin. Pero hindi yun, sili ha. Oo, yung kay Diego Loizaga na nasa sauna. Yes! Nakita din, di ba? Yes. So kaya we need to be very Careful. careful every Yes. time we go live on social media. Oo. Pero yung kay Cesar naman kasi, hindi naman hindi naman yung mismong mga private parts Babaeng lang. na nakahubad na Kumbaga naglakad. parang may nangyaring, may nangyayaring, naganap or may tapos na milagro. ba or Oo. magsisimula pa lang, something like that. magsisimula pa lang ba ang himala ni Elsa o patapos na? O tapos na? Pero speaking of Senator Robin Padilla ha, ang dami kong nabasa kasi nung nagtitrending yang nakita yung sabi ng mga netizens na sile dun sa live ni Mariel, parang trending nagagalit sa kanya ang napakaraming Pilipino ngayon dahil masyado daw niyang tinutulig sa yung mga Amerikano. Yun yung mga Pati- comments. Yung sa Dati pang issue, ganyan oo, siya. yung issue pa rin ng Parang, to. especially daw, ang daming mga ina-idolize siya sa pagiging artista niya. Tapos, nung naging senador siya, may mga nag-idolize din ng mga kababayan natin na nanonood abroad sa Amerika. Tapos ngayon, bakit naman daw grabe niya kung pag yung topic about Amerikano, sobrang niya grabing tuligsain, hindi daw maganda yung mga nasasabi niya. Parang ito ba ay dahil hindi ka mabigyan ng visa? Aray! Pero, oo, yun ang sabi ng netizens. Pero Pero, totoong wala siyang visa talaga ha. kaya ang anak mo at si Mariel sa Amerika nanganak. At yung- American citizen. American citizen. At Yes. ikaw, kaya mo ba ginagawa dahil hindi ka pa rin nag-grant ng visa? Aray. Wag naman sana kasi kaming mga Pinoy na nag-migrate to America, malaki ang paghanga Totoo namin sa'yo naman. bilang senador na din at bilib din kami sa'yo bilang isang aktor. Kasi So, parang yun yung pinalalabas siya, question. sobra siyang anti-American and yet yung pamilya niya, ito Ay sa mga observe- American citizen. At saka may mga nagpapatronize na mga American products, Sinabi yan, goods, etc. nakalagay doon papaambet, Diba? sabi, sa bahay nyo sigurado ka ba na wala ni isa na made in America or America na tinatangkilik ninyo? So please naman, kaya ginaganon si Senator. Kasi ako, So doon napunta yung issue ng Yes, pagtungaw sa dungaw lang. American. Yes. Sana lang laging Naman American. mo sa bintana ba? Hindi kasi American session. Ikaw ba din, do you love Americans or do you hate? I love America. I love America. ako din, I love America. Mm-mm. I love Diba? Philippines. Ay, syempre, nandun na tayo. Hindi, love din naman namin din ng Philippines, of course, diba? Parang nang double ano kayo? Double Ay, grabe naman. Happy naman. birthday, Dean! Love ko rin naman. Love ko rin naman ang Japan. Oh, I love Japan. I love Australia. Korea. Korea, di ba? I love Sydney, Australia. I love diba? Australia also. I love Botswana. Ah, I love Africa. I love Zimbabwe. kayo. I love Spain. I love Okay. Czechoslovakia. Oh, di ba? Colombia, Puerto Rico, Intindihin na natin sa Venezuela. ano, no? Senador. Si Binoy. Senador natin yan kahit paano. Alam mo na, Totoo. oo naman. Tayo Tama magagawa naman. nila. Yun naman kaya kung sana mo panood nila, feeling ko sana yung mga gantong conversation, no, sana mag-matter din sa kanila na parang
kung meron tayong pinagdaan, wag sana laging emotions, no? Totoo naman. Sana kasi ang dami rin namang sumusuporta sa kanya. Alam mo, marami nag-question na number 1. Pero syempre, like ako, pinaniniwala. Ako binoto ko yan, ha? Ako din bilang naman. kasama sa industriya, ha? Ako din naman. O, diba? Ako hindi ko siya ata naboto. Binoto ko yan. Hindi ko ata siya naboto. Pero, kahit hindi ako nakinabang. hindi ko siya binoto, Papa A. Pinaraytarayan pa ako nung social work. Papa A, hindi ko siya binoto, pero feeling ko na nanalo naman siya. Ako naman, kapag nanalo ka na, just prove your worth na lang. And susuportahan naman namin yung ginagawa mo or yung gagawin mo. Pero pag ganyan na feeling din natin as individual na parang hindi tama yung sinasabi, okay lang din na mag-voice out tayo. Diba? Tama. Kasi baka I mamaya, agree with you 1,000%. Diba? Totoo. Sana naman, Sen. Tama na. Kababayan ko yan, Sen. Oo. Tama Diba? na, oo. Tito ni DJ yan. Bicolano ba yan? Oo, ang tatay niya, governor namin dati. At saka yung kapatid niya ngayon, governor ngayon ng Camarines Norte. Okay, sige. So, Sige, yun. sige, Sana sige. lang, Binoy. Kinis. Senador. Kinis. Oo. Okay, ano tong kay Joey De Leon, PhD? May Ayan latest na. naman Ito, siya. isa pa rin niya. Ay, talagang napahay. Hay na lang kasi Pinulot sa loob na Oo. yung lobid joke niya. syempre pinag-uusapan talaga ngayon yan at hindi naman tinutulisa kundi ang daming tawag sa ganon. Panawagan, nangangatok sa yeah. MTRCB kung ano daw ang gagawin nila ngayon. Action. Ano ang aksyon nila dito sa again Lubid joke. lubid joke nga ni Sir Joey De Leon. Diyan ba nanggaling yung lobid joke na Kasi yan? ang Napanood ko tanong, yan. ano nga Sa isang itong portion, Give me yung- 5. Oh yes, Yeah. yung segment nila na Parang henyo, ay hindi. Yung, Hindi. Give me 5 muna. Oh, give me five. Yes. Panood kayo. Tapos parang ano ang mga itinatali Oo, sa mga leeg. Sinasabit sa sinasabit sa leeg. leeg. Oo, parang gano'n. Siyempre, ano ang mga sinasabit sa leeg? Necklace. Ano pa? Headband. Headband. Ako sa akin ID. headband. Ano pa? ID. Choker. Tapos, ano pa yan? Kung ano-ano pang Oh, sinabi. yun. Humirit si Joey na. Mm-mm. Lubid. Paulit-ulit niya. Oo, Sabi, nakalimutan paulit-ulit. ninyo ang lubid. Siyempre, alam naman nating lahat kung Yeah. bakit gagamitin ang lubid. Oh. So, At sa baka hindi nakakaalam, magtataka lalo yung mga bata. Bakit may sinasabing lubid ginagamit sa lieg? Ako medyo... Na-off ka doon. Oo, kasi unang-una, talaga namang tayong lahat ay maingat lalo na kapag it has something to do with suicide, yung mga ganyan. Kasi lalo na ngayon kung aware ba ang lahat na sobrang rampant, sobrang taas ng ratio ng mga suicidal Dami. ngayon. Napakarami. So, di ba nga pag nagme-mention At tayo. at mga bata pa. Yes, mga kabataan. Mga bata. Hindi nga lang kabataan yung iba bata. So, kapag nagme-mention tayo ng mga ganyan, di ba? Kahit naman sa ang programa, talagang may lalabas ka agad na trigger warning, mga ganon. Yung mga kung saan ka pwedeng magpa-consult or kung saan ka pwedeng manghingi ng help. So, tapos, eto nga naman, sa isang kilalang henyo na si Joey De Leon, ay mariringgan natin ng lubid. So, syempre ngayon, medyo mainit talaga ang mga netizens at ang mga viewers sa MTRCB dahil nga sa magkakasunod na nangyari, alam natin yan. Yung wala pa rin hanggang ngayon na desisyon Final talaga. Decision, oo. It's Kasi di ba binigyan showtime. sila ng 15 days, 15 para days. umapila? Pero Oo, umapila meron pa. sila bago magtapos yung 15 days. Kaya parang ang alam ko Na-extend doon, yun i-extend. Oo. Yes. Pero so wala pang kasiguraduhan Resulta, kung oo. matutuloy ba yung 12 days suspension Christmas, o hindi. Tapos Hindi biglang Christmas. biglang eto. Syempre si Chairman Lala masyadong nako-connect sa Of EAT course, of dahil alam course. natin na ang kanyang tatay na si former At ito mga Senator parang mga Tito tito na Soto, talaga at yun. yan, para yan. mga Tatay pangalawang na rin ama yan, na oo. talaga. Oo. So ngayon, parang ang mga mata nakatuon doon. So anong gagawin mo ngayon, Chairman Lala? Chairwoman Lala. Iyon ang question sa Oo. kanya kasi Pero naglabas na rin ng statement, maikli lang ang MTRCB na sinabi, they will see it. Parang okay, ganon. they will take a look at it. Oo. Kasi siguro wala pang baka di pa nila nauupuan. Oo. Parang ang gusto ng mga netizen, agad-agad. Meron na. Di syempre may proseso po Kasi nga yan. ganyan na naging feeling nila doon sa It's Showtime. Kasi parang feeling nila mayroong sense of urgency Yes, Jo. na Oo. agad-agad anuhan nyo yan. Pero At yun maraming nga. sumakay. Pero again, kasi nga yung sa It's Showtime, parang marami na. Marami, So siguro, pagpasok nila ngayong Monday, baka naman. O baka kahapon, nagpag-usapan na yun. Pwede rin. Nila Sabi yan. nga nung Salvador, di ba natuwa, di ba? Sabi Sino? nga Rendon. Ay,
okay na yun. Sabi ng So, iba comment, sabi, tapos magsusorry ulit, tas okay na ulit. Sabi gano'n. Kasi di ba yung nagmura, nagsorry, tas parang okay, gano'n. Yun ang mga comment Feeling na ko, remember, Papa A, Tito June, and Ate Rose, sinasabi na natin yan paulit-ulit before na they need to be very careful with Vigilant. their actions. Yeah. Kasi nakabantay ngayon talaga ang netizens sa kanila because of what happened doon sa Showtime. Sa Pero akin, nakikita ko magandang pangyayari ang ganyan. Kasi yung nagiging aktibo yung netizen, wag lang din naman sumobra. Correct. Kailangan objective din, tinitingnan din nila yung katulad yan. Pero Talaga sa may part issue. na to, Meron talaga. May rason talaga ang mga netizens para mag-react. Yes. Kasi baka kasi hindi wala din pang naman nag-complain. Meron naman na siguro. Baka nga, hindi pa lang natin alam sa mga oras na ito. May hanas talaga tong si Jaiho sa Pinag-uusapan pagko-complain na yan eh. Kasi Talaga, natatanda ko last time kasi sabi nyo kasi sa Showtime may nag-complain hanggat walang nagko-complain Kaya hindi ko talaga yun makakalimutan. Baka, diba? Okay na. Hintayin na lang din natin pero sana hindi na rin sa lalong madaling panahon na rin lang din yan. Gusto ko tapusin natin tong issue niya sa sa complain na yan. Alam mo, kaya Nagjo-joke lang ako. hindi pagko-complain ng formal. Pero kapag may mga ganyan na sobrang dami na ang Grabe ka kay PhD, mga rants and all. Sorry, joke lang. Siyempre, Nagigets ko naman, haharapin sinabi nila ko lang. yun. Nag-joke lang ako, sineryoso nyo naman. Bukas, Alam mo, parang Tatawagan na tayo. maganda mag-usap sila ng MTRCB. Ni Miss Lala. Okay mga Marites, Sabay-sabay. ito naman po ating correct. Chick of the Week brought to you by Amigo Sigurado! Mahalaga na nararamdaman ang inyong aruga. Kaya naman kahit nasa panig ka pa po ng mundo, nandito ang Amigo Sigurado para tulungan ka na ihatid ang iyong pagmamahal sa pamagitan ng Panlasang Pinoy. Kaya mga kamarites, gamitin nyo na po ang promo code na PILCHICA sa inyong Shopee at Lazada shopping cart para naman makuha nyo na ang discount para sa ating Amigo products. I-check out nyo na po ang aming Amigo sa inyong Shopee at Lazada shopping carts para sigurado na madama ninyo ang ulam na may halong pagmamahal galing sa'yo. Okay mga Marites, ang ating Chick of the Week. Daniel Padilla, pinagtanggol si Catherine Bernardo. Yes! Nakakatuwa Yan, naman talaga itong Bebe Daniel natin, si DJ. Kasi nga, nag-react siya doon sa mga fans, di umano ni Liza Soberano, na minamaliit, tinatawag na boba itong si Catherine dahil sa nag-receive siya ng award dito sa South Korea bilang isa sa dramatic something-something. Asian Bakit? Oo. Bakit tatawagin boba? Ayun na nga, kasi doon sa speech niya na maayos naman, maganda naman, at saka feeling naman natin dahil deserving din talaga naman itong si Catherine na makuha niya yung ganong parangal. May mga tumuligsa na nagpapakilala na nagpapakilala na mga fans sila ni Liza kasi sinasabi, kodigo lang daw yung binabasa, wala daw, hindi mo raw maramdaman yung emosyon na, no? Parang nakakaloka lang. To the rescue naman agad dito. Ang sabi ni Daniel. Ang dami niya sinabi. Hindi naman. Ang ilang sinabi niya na unang-una deserving itong si Catherine sa napanalunan niya. Huwag niyong kini-question. Pangalawa, nandiyan daw siya para suportahan kasi kilala niya, matagal niyang nakasama, nakatrabaho. So walang rason para Pero ang nakakatuwa dito kay Daniel, hindi niya binasyo hindi niya sinabi niya kung fans kayo ni Liza o kung ano kasaang wala siyang troll kayo nang galing, na, anong grupo kayong nang galing. Nandito lang ako para suportahan niya si Catherine kasi si Catherine is very very anong tawag dito? Deserving sa kung ano man yung natanggap. At kasalukuyan sa mga oras po na ito nagaganap ang premiere night ng A Very Good Girl. Yes. At speaking of A Very Oo nga Good pala. Girl premiere Ngayon. night. Oo nga pala, 26. Meron isang Grabe yan. male fan ni Catherine na talaga nakapagsiksikan para Ayun. gusto siya makita, makapag-picture. Sinaway siya ng na isang bouncer. Again. Sinaway siya. So, kaso nakita yun ni Daniel. Catherine. Pinuntahan niya hindi niya, wala siyang pakialam sa bouncer, pinuntahan niya yung fan niyang lalaki. Tapos nagpa-picture sila na Ganyan din si Daniel. Meron siyang sa isang event, madalas siyang ginagawa yan Pag pinagkakaguluhan siya, binababa. Talagang kinakausap niya, oy, may bata rito, wag na kayong lumapit, pakiusap lang, ganyan. Yun siya. Kahit sa press, kahit mararamdaman mo si Daniel, kahit malayo ka pa,
siya unang babati. Lalo na ito, may maraming kwento, mga eksena, no? Nagkakatrabaho kayo ni Daniel at saka ni Catherine. Ako gusto ko sabihin dun sa speech niya na binabati ko siya na nagkodigo daw siya. Parang kodigo lang daw kasi na binabasa, inulit lang. Ano naman kung may kodigo? Correct, yun talaga. Ano naman kung may kodigo rito? Diba? Hindi, parang feeling ko, it's kaya ni Catherine yun kahit nawala yung kodigo niya. Oo, yung binasa niya. Feeling ko, at saka siyempre magbabasa ka, nakalista yung pasasalamatan mo eh. Wait lang, sa Korea yan, di ba? Kahit naman ng mga Korean star, pag nananalo, meron silang hawak na mga paper or sa cellphone nila, doon nila binabasa yung mga pinapasalamatan nila. Sa totoo lang, Oscar pa nga. Sa totoo lang, speech na, issue doon? Parang, sa totoo lang, gustong-gusto ko nga yung ginawa niya kasi sabi ko, ang ganda-ganda nung pagtanggap ni Catherine for me nung award. Di ba? Very class, demure siya. Tapos ano yun feeling ko ako as host, ang bongga na may in-effort niyang binasa. Kasi di ba, kasabay habang nagsasalita ka, tinatranslate. Yung kunya, di ba, chumichika ka, thank you to get us. Hindi, boses kasabay mo. Kunyari, Ate Rose, nagpapasalamat parang ka. AI din ito. Parang ganito. Tapos hindi, kinatranslate ng Korea. Salamat kasi itatranslate niya. annyeonghaseyo. Hindi, Tagalog ka. Ikaw Tagalog, te. Tapos boses lang kunyari sa background. Sige. Maraming salamat po. Annyeonghaseyo. Tapos tuloy-tuloy lang salita mo, te. Maraming salamat po. Isang malaking karangalan po sa akin na makatanggap na. Di ba ganon? Ganon yung eksena doon. Chinese pala yung pagka-translate. Oo, di ba ganon? Pero totoo yun. So parang feeling ko, it's better na nagkaroon siya ng bullet para baka mamaya malito or ma-interrupt. Ganyan. Ulit-ulitin pa nung translator. Alam mo, doon talaga pinapapurihan ko si Catherine doon. Kaya mahal na mahal at isa siya sa pinakamaraming endorsement. Diba talagang low-key flexing of the phone na ini-endorse niya? Actually, yes! true kayo Diba? dyan. Kasi pinag-usapan namin yan, sabi ko, tingnan mo si Catherine. Hindi yan inutos for sure nung brand ng cellphone na ini-endorse niya. Pero ginawa niya. Kusang loob. Sa Seoul, na pag-uusapan ng lahat ang pagkuha mo ng award, naka-flex ang cellphone kung saan binabasa mo yung something. Kitang-kita yung phone ngayon. Ibig sabihin, napaka-effective niyang endorser. Pero meron lang ako mayad kasi di ba nasabi ni Prof kanina na nagpakilala ng mga fans daw sila ni Liza. Pero alam nyo, medyo may duda ako doon. Ako rin. Kasi minsan yung mga nagpapakilalang yan, nagpapanggap yan, nagtatago para yung di mo nga alam, baka buzzers pa si Liza to Para alam kasi nila na, tiyak na magre-react yan pag-uusapan niya. Oo, maraming magagalit kay Liza. Alam mo ako ko sa ganun kasi kung talagang halimbawa ako fan ka talaga. Fan ako ni Liza at kinuligsa ako si Catherine. Ang una kong gagawin, hindi ako magkapakilala ng fan. Hindi ako, di ba? Kasi alam ko na pwedeng bumalik kay Liza di ba? So, ganyan naman ginagawa nila ngayon, no? Marami. Kaya ito na nga, wala layo pa tayo. Pagkatapos ito, di ba, pati yung usapan yung movie ni Julia, pinagkukumpit sila. Yun, hindi naman ako magtataka doon. Nakakaloka naman masyado. Totoo. Yun talaga, ang nakikita ko talaga, kahit na siguro ayaw ni Julia at ni Catherine na wag na, hindi to competition. Baka sa kanila. Sila. Tiyak yan. Tapos may another, may Alden pa Di ba? Dahil yung last na up to this date, ang pinaka nagtala ng pinaka highest grossing film of all time sa Pinoy. Sa ngayon ay yung Hello, Love, Goodbye. Yeah. So ngayon kasi si magkakaalaman dahil magkahiwalay si Alden at si Katrina, parehong may hawak nung title na yon. So parang matindi talaga. Ako naman ang iniintay ko na lang dito, sana si Liza magsalita na alam mo na i-disown talaga niya kung hindi niya mga fans yun. Kasi mahal ko rin si Liza Kung hindi talaga niya mga fans yun, ipagtanggol niya. Kasi siyang naiipit, sabi mo nga kanina, magre-reflect sa kanya yan. Ako for me, no need na. Oo, ako din. Siguro, parang hindi mo papatulan yung mga taong nagtatago lang naman sa dami account. Sa bagay. Pero naapektuhan kasi di ba si Liza, merong nung ni-report mo last week, merong Liza in Korea, ganyan-ganyan. Kinukonek-konek kasi nila na parang si Liza yung may karapatan na pumunta sa Korea, siya yung magiging career alternative niya yung Korea, 'di ba? May mga ganun siyang plano. Baka paisipin ng iba, lalo ng mga fans si Catherine, ginagamit niyo si Catherine para magiging ganyan. Baka hindi na gagawin ni Liza yun. Hindi na kailangan magsalita ni Liza for that to apologize. Sige, ako na lang magsasalita for Liza. Correct. Hindi totoo yun ang mga fans ni Liza. Alam mo kung bakit din hindi na niya kailangan magsalita? Si Liza na lang, ang dami-dami niyang battles sa mga nagnenega sa kanya.
Tatagdagan pa ba niya? At Correct. saka totoo yun, kahit naman hindi lang kay Liza, sa ibang mga celebrities, ang hilig gumawa ng mga dummy account ng hindi totoong fan, tapos ibabash mo yung isang Hindi tao para matutuwa lang makapag-cause sila. ng awkwardness Tama. at ng init ng ulo sa isa't isa. Ang Binalita mahalaga, nga natin. hindi sila nakalusot, hindi sila inano ni DJ, ni Ako Daniel. si DJ At pa. Nagsalita lang siya talagang na ganon. tunay Tapos, na night and Oo, shining. okay. Pero happy ako dun sa mga promo nila ni Dali. Meron ako nakita na Ay, oo. natulak niya si Dali. oh, nila nalalaglag sa upuan. Hindi kasi naka-4 si Dali, tapos di ba mataas ata yung keme. Oo. So sabi niya, oh my God, Galing joke ba to? Joke ba to? ni Dali talaga, no? Hindi ko alam ko nahulog talaga. Na-prank niya si Catherine doon. Not Pinapanap unless niya. totoo. Hindi totoong nahulog Sabi niya, talaga. pinrank niya lang. Eme, Pero, totoong nahulog. parang Pili ko totoo. Gumanon lang kali. Kasi di ba malaking chair na single, tapos Okay. Pero hindi naman ganun kalakas yung pagkakatulak. Oo, hindi ganun nga. lang. Sige, ikaw. Puwa tayo monoblock. Sige. Gagalaw. Hindi kasi di ba naka-D4? Oo. So hindi nakapagbalanse si ating Dali. Pero alalahanin mo, ang bilis niyang naka-recover. Kaya ayaw niya feeling ko, sigurong mag-worry si Catherine. Pero si Catherine, nakita ko yung worry niya. Oo, eh. sabi niya, joke ba Kasi to? kung talagang Ang lakas ni Ate Rose. kung talagang nahulog yun, matagal yun makakabang, pero ang bilis. Ganon. Action star din Taray pala ni si Dali. Dali. And congratulations! A very good girl. O, di ba? Nangyayari ang premiere night ngayon. Di ako At nakadating. showing na yan sa Wednesday. Okay Oo. mga kaibigan, yan po ang ating Chick of the Week brought to you by Amigo Sigurado! Walang kupas si Dean. Totoo. Oh, ito nabuhay si Erin Ocampo mga kaibigan. Ano itong latest kay Erin, PhD? Namatay ba? Oo, di ba? Di ba, umatan tayo dyan? Oo, Tayong tatlo. nabuhay nga. It's been a Ayan long na nga. time. Pagkaalis nyo, nakausap namin. Ah. Talagang pagkaalis nyo. Knowing you, di ba? So, syempre, sa mga hindi po nakakaalam, Sino ba yung Erin Ocampo na yan? grabe Siya siya. yung unang naanakan ni Michael Pangilinan. Yun talaga alam mo, pero 14 years na pala siya sa industry. Yes, nakakasabay ko Tagal yan na dati siya. sa mga movie ni Liza at Enrique. Parang besi-besi siya. Pero with all due respect, doon ko lang di siya nakilala. Talaga? Totoo ba? Although alam ko, naririnig ko siya na anak ni Oh, Michael. hindi nag-erase sa akin. 5 taon na ikaw yata lang, yung Tess, anak di nila ni balita mo. Michael. Michael, yes. Ay, Michael Bitoy. Oh. Michael Pangilinan. Grabe. Baka mag-react sa atin si Bitoy. Anyway. chika dyan? Ayun, okay naman daw sila ni Michael. Kasi kung hindi po alam ng lahat, si Michael, for the longest time naman, talagang karelasyon niya si Gary Gary. Concepcion. Okay. At meron na nga silang, Anak. Baby. ano ba, baby girl, baby boy? Ma. Anyway, yon Baby ko? baby niya. Charing, Okay. charing. So, okay naman daw yung relasyon nila, okay naman daw yung communication nila. Michael. Kumbaga, si Michael naman daw, nagpo-provide naman pagdating sa tuition fee ng anak. At international school. Kaya sabi daw niya, okay na daw siya doon. Panindigan na lang hanggang college. International school. Tapos, Ilan ba anak nila? isa lang. Isa lang. Pero may wish sana siya. Okay. Ang wish niya Ang ay... wish niya sana, kung pwedeng, yung bang parang, kasi yung anak nila parang nagtatanong na rin. Mhm. Siyempre, siguro nakikita na like sa school, Mm-mm. yung classmate niya, bakit may nanay, may tatay, Mm-mm. kumpleto, ganon. Parang gusto niya na sana, pag minsan, hindi naman all the time, na pwede silang lumabas na silang tatlo. It's not for her, of course. Para sa bata. Para siguro bilang nanay, gusto niya yung anak niya magkaroon din ng memories na Na may tatay may siya. tatay, may nanay ako na magkasama. Sinabi na ba niya kay Michael yan? Eto na, sinabi niya. Mm. Hindi daw solved si Michael sa ganon. Ay. Kasi, ang para kay Michael, okay na yun na ganyang edad pa lang, bata pa lang, alam na niya kung ano yung realidad. Parang ganon. Tama rin naman. May punto rin naman, oo. So, syempre, medyo natanong ko, hindi kaya si Gary, hindi din siya komportable na ganon. Sabi naman ni Erin, well, kung ganon man po, I understand. Naiintindihan ko naman si Gary kasi syempre bilang babae, ganon. Naiintindihan ko po, walang issue. Ako lang po, kung pwede lang. Parang wish niya yung parang blended family rin. Ganon. So yun. At si Erin, siya yung di ba? Yan nga, ang background. Siya yung, diba? siya yung magpapilot, kumbaga, ng movie na, The Last The Last Resort. Resort. Ang Goblin po ay isang Up din siya. bagong streaming app na Pinoy. Kaya lang, talagang hindi lang ako nakapagtanong
Parang ano na dating Viva Max ang dati. Pero ayaw daw na makipag-compete sa Naughty Viva lang Max. daw, naughty. Naughty and sexy may bagong lang. Soisty din. Dago. Mga gabi. At ito siyang introducing ngayon. Pinakaunang ilalabas dun sa app na yun At yan. kahit si Erin ganyan, hindi pala siya yung medyo liberated na aggressive na makikipag-love scene. Ngayon lang, di ba? After 14 years. Ngayon lang, di ba? Ganon. After 14 years. Ngayon lang. Oy, hindi rin siya ang talaga, tumodong love scene. Yung iba doon. Ganon, yun ang sabi niya. Yun. Yun, sige. Congrats. Kaya lang, alam mo, ang question ko dito, ba't kasi Goblin? Tapos all Pinoy. Di sana, ang Goblin kasi isa Pinoy Goblin. Di ba? wala, no? It's a mythical creature sa Korea. O, di gawin nating Para dito na lang, manananggal, aswang, gano'n. Aswang. Ito na, Films. bago natin isegue yung next. Dali mo nandali. Yung si Paolo Paraiso, para engaged na. Kanina. Di ba kasal na? Kasal na ba? Basta meron nabasa ko na parang Naku, check ko natin. check nga. Basta Parang meron kasal siyang na balita eh. kay Paolo sa babae. Sino ang Sino asawa? Hindi ko alam kung si... Ayun, Jai. Hindi, girlfriend niya, parang Jai. Girlfriend ba? Parang engaged na, di ba? Ang tagal din na Ito, wala ni Paolo. mainit-init, exclusive. Okay, sige. Opo, ngayong araw ng Tuesday, habang pinapanood nyo nga po ito, patapos na ang kakatapos lamang po ng pinanggalingan namin. Kanina, welcome na po ng All Access to Artist si Carla Abellana. Opo. Okay. Naganap na nga po ang pag-welcome kay Carla Abellana. Kanina lang po, nagsimula alas 6, ganyan. Sa mga oras na siguro nag-presscon pa lang sila doon, ganyan. si Jaiho po ang host. Yes, nandun po ako as host. At Nagkita tayo dun, ha? correct. At nakakatuwa. Plada ka nga eh. Yes, hindi ko kayo masyado mapansinin talaga. Hindi ko kayo masyado mapansinin talaga. Charing lang. Hindi, tas ang eksena, sobrang nakakatuwa kasi yung mga first and exclusive na chikahan naganap with Ma'am Celeste Toviera. Okay. Nagkaroon sila ng Q&A, dalawa parang talk show. Mismo kaharap ng mga press at nabigyan ng pagkakataon ng mga entertainment press na magtanong din kay Carla Abellana. So, welcome to All Access to Artist Family. Nandun si Direk Mike, si Sir Jojo O'Connor, si Ma'am Jackie Cara. Yes. Oy, kung matatandaan ng mga kamarites, tayo ang una nag-break ng news na yan na si Carla Abellana ay wala na kay Popoy Caritativo at may bago na siyang Pamilya. management. Hindi lang natin ma-reveal nun dahil nakiusap nga na magkakaroon ng bonggang announcement. Ito yung mga nasulat ko na natatandaan ko sa naganap na press con kanina. Sobrang happy daw si Carla kasi sa pictorial pa lang daw nila, naramdaman niya na daw talaga yung isang pamilya na pag-welcome sa kanya ng AAA family. So tatlo na ang reyna ng AAA. May Marian, na Queen of Primetime. Merong Maine Mendoza. ang tawag nila kay Maine Mendoza, Phenomenal Star. Si Baby Baste na viral sensation. Tapos si Carla Abellana. Queen eh. Hindi kasi yun ang nakalagay sa akin. Okay na yan. Sinama ko lang si Baste kasi hello Mami Sheila sa Jensen. Congratulations! Kaya pala. Yes, ito ang sabi. Mm. Ang chika ni Carla Abellana, sabi niya, tuwan-tuwa siya kasi parang bago nung simula, parang pinakita yung mga mula-simula ni Carla Abellana na mga videos, photos. So hindi na kami nagtanong dyan, ha? So na-happy siya na talagang yung mga naunang project pa daw niya up to this day, from the first photoshoot naramdaman niya yung pag-aalaga ng AAA. Kaya very pasasalamat siya sa AAA. Yes. Tuwa naman. Okay. Oy, teka lang, kasi ni-report niyo si Paolo Paraiso. Pinasal na nga. Ayun. Sa Santo Domingo. ng showbiz. Kay Jessica Santo Domingo. Sasabihin ko pa naman sa Jessica Santo Domingo Church. Yun pala ang apelido. Yes. Kay Jessica Santo Domingo. Okay, nasabi ang siya. alam ko ano niya to matagal na rin. Okay. Congratulations din. Congratulations Bongga kay rin. Carla. Okay, ano naman tong kay Troy Montero na naging guest natin dito, Prof? Oo, latest? nalulungkot din ako. Kumbaga tayo rito sa Marites University kasi naging special guest at pinag-usapan yung anak nila, yung daughter nila, si Rocky. Tama ba? Oo, Rocky. Oo, na may medyo... Racket. Medyo may autism issue. Tapos meron silang Facebook page na kung saan din doon sila naggagawa ng mga update, nagbibigay ng mga ganitong information paano para tips. makatulong doon, para naging advocacy nitong mag-asawa. Pero nalulungkot daw po nga sila kasi ang Facebook in-unpublish yung page na yun mismo na parang magtataka ka na ano ang issue, wala namang bina-violate or what. Pero naka-unpublish ngayon yung page na yun ng kanilang anak na si Rocket dahil
Sa autism awareness, yung bakit Yeah, bawal. so nakakalungkot Bawal lang. ba? Sana naman yung Facebook, alin talaga yung mga trolls lang dyan o ano. Dapat magkaroon ng masusing ano yan eh. Kasi yung mga ganitong page na nakakatulong, alam mo yun, pag-create ng awareness, pagpapalaganap ng update tungkol sa mga batang may ganyang karamdaman. Tumutulong sila eh. Oo, di ba? Malaking bagay po yun. So, Alam mo, sana. nag-comment nga ako diyan kay Troy sa IG niya. Sabi ko, kasi nagulat din ako, bakit naman i-down o in-unpublish, hindi o in-unpublish na nga. Kasi ang nangyari, hindi na nila ma-access. Pero makikita mo pa rin, parang yung iba yata nakikita pa rin. Hindi ko lang sure kung nakakapag-post yung iba. Parang hindi. O hindi rin. So, yun. Alam mo, naiyak nga raw siya si Troy. Kasi parang naging advocacy na nila yan Kaya sabi ko kay Troy, why? Sabi niya, samantalang yung ibang mga account na alam mo naman nang i-scam. May ibang account na fake news. At kung ano-ano pa. Hindi natatanggal. Disinformation. Oo. So, sana naman, Facebook, ayusin nyo yan. Okay. Mark! Now na. Mark! Yung may ng Facebook. Ano ba, Mark? Oo, friend. Okay, Mark. Ganda. Prof, ano naman itong latest kay Vice Ganda at Tropa Ganda Explorer? Sa mga nagtataka po dahil ilang araw ninyo nang hindi napapanood si Meme Vice at Showtime, simula last week, iba, baka iniisip daw nila na ganito. Pero nandoon si Ayon. Naiwan si Ayon. Si Vice lang ang hindi napapanood kasi may nasa Bicol sila para may ginagawa silang yung Gandara. The Explorer. May bagong season. Explorer ba ang tawag doon? Oo, sa Viva YouTube channel yan. Napapanood ko yan. Kasama nila doon yung mga sina Negi, Petit. yung mga Petit, etc. At nakakatuwa dahil welcome na welcome sila. Habang itong sina KD Lex, di ba? Halos magpang-abot nasa Naga. Nagtatawagan, nasa Albay naman sila, nag-AATV sila doon, kumakain ng mga kung ano-ano at pinapasyal sila ng mga ibang Bicolan, mga kapwa natin magagaling na Uragon dyan sa Bicol. Yun lang. Kaya hindi napapanood daw po si Meme Vice since last week hanggang ngayong nung Monday kahapon, wala siya. Yun. Pero alam mo, hindi buo ang Showtime pag wala si Vice. Agree naman ako. Agree naman ako doon. Iba, no? Oo. Pagka sa ulam, walang asim, walang... Parang nagluto ka na walang asin. Oo, kulang sa sahog. O, yun! Okay, mga Marites! Happy ba kayo? Kami happy rito. At ako happy dahil birthday ko. Pasalamatan natin. Mami, ang mga nag-birthday, pasalamatan. Sorry, Tito Jun, hindi natin nasabi yung kay Atasha na welcome na sa Yes! Oo. Atasha Mulak sa bagong EAT. member ng EAT. Congratulations, Atasha Mulak na ito po yung isa sa mga kambal ni Aga Mulak and Charlene Gonzalez. Correct. Maraming natuwa siya. Nasabi niya sa pasasalamat niya, 'di ba? Na parang chika ni Atasha na I'm very happy po na makasama dito sa legit Dabber kasi yung chika niya. Pero may pinantapat ng Showtime doon, si Sandara Par. Ay, na hinahanap yung kanyang picture sa hallway ng ABS. Bakit wala ang picture ko dyan? At least diba parang may katapat na si Cassie Legaspi. Ay, ang sa ganda. Bulaga, Oo, diba? tama. Diba, marunong din sumayo kayo At kambal din. Pero may source ako nakachikahan. Sige. About dyan. Ito, mainit-init exclusive doon. Parang matagal na palang nililigawan ng kapamilya si Atay. Okay. Kaya nga, As in, kinakausap daw talaga si Charlene at saka si Aga Mulak. Bakit kaya siya napunta Ito sa na, ito na yung EAT? chika. Parang kinakausap na daw si Diva. Charlene at saka si Aga talaga. Tapos parang okay naman yung pag-uusap, ganyan. Tapos medyo naglaylo yung usapan about dyan. Tapos nakita na lang nga nila na ayun na pala, gumo at pumush na daw talaga. Siguro malaking Malaking factor. ang Viva. Kapatid Kasi ni under Ellen. Viva management siya. Plus, di ba alalahanin natin si Charlene naman at saka si Bossing Vic nung araw ay very good friend. May show sila nagkasama. 143. Yun, di ba? And congrats din sa kanya kasi bukod sa EAT, pasabog ang kanyang catwalk runway Magaling sa siya bench. sa bench. Oo, Diba? sila magkapatid. Yung kapal At niya. may parang cliffhanger yung EAT nung napanood ko na parang may kasunod pang kapatid si Ellen.
napapasok din doon. Si Lalaki Ellen? naman. Baka nga si Yung Andres. lalaki, yung ano. Parang AI nila yung doon. AI nila Oo, yung doon. AI nila doon na. I see. Oh. Okay. UK, Hindi, parang UK. alam ko naman si Andres, hindi pa. Tingnan natin basta may Pero nung cliffhanger na-interview Pero nung gabi, siyempre, di ba? oo, hindi natin We masabi. can never can tell. Yes. You can never can tell. Oh, yun na. Mga Marites. Congratulations Siksik sa tayo. Tasha. Tito June, happy Oh, birthday. thank you. Happy birthday, Thank you. June. Galing Sa kay Scott Don Media. Don. Sa amin. Don. Sa mga nagbigay At ng saka sa cake. Scott Scott Media, sa of staff ng course. Scott Media. Diba? Si Don ang gumawa niyan. Si Neo. Yes. oo. Meron nga pala. sila yung sandbox. Di ba? Tama. Sa Antipolo. Na nanonood. Mahal yan, ha? Na nanonood ang mga Staff na nagsasayaw-sayaw sila doon. Natutuwa sila sa atin sa daw-daw. Okay mga Marites, magbabalik po ah. Mamaya po. Mamaya. Blind item, abangan Ay, makihula. Tama, hula-hula Abangan yung blind mamaya. item. Magbabalik po ah. Marites University! Pwede ba? Huwag kayong magsabay-sabay. Blind item, naman. blind item.